Sa likod ng mga tawa at palakpakan, anong mga lihim ang itinatago ng isang taong pinasaya ang buong bansa? At bakit siya naging sentro ng isang trahedya na hanggang ngayon ay nababalutan ng misteryo? Ito ang kwento ni Arvin Impuesto Jimenez. Tado, isang buhay na parang palaisipan, puno ng kulay, ingay at mga tanong na walang kasagutan na biglang naglaho sa isang ulap ng hiwaga sa bundok. Ang kanyang pagpanaw ay dumating na parang isang biro na walang punchline. Iniwan ang lahat sa katahimikan, nagtataka at nagtatanong, ano nga ba ang tunay na nangyari? Si Tado, hindi lang komedyante kundi isang artistang may malalim na pinagdaanan, isang aktivistang may mga lihim, at isang misteryong gumugulo sa isipan ng marami. Upang maunawaan ang bigat at lalim ng kanyang pagkawala, kailangan muna nating tuklasin ang kakaibang mundo na nilikha niya. Isang mundong puno ng mga palatandaan, pahiwatig at mga tanong. Dalawang mukha ang kwento ni Tado, ang buhay na puno ng sigla at misteryo, at ang katahimikan na nag-iiwan ng mga tanong na hanggang ngayon ay walang sagot. Handa ka na bang sumilip sa likod ng ulap? Ipinanganak sa Leyte noong 1974, ang maagang buhay ni Tado ay nakasentro sa simpleng buhay probinsya, isang pundasyon na humubog sa kanyang koneksyon sa masa. Sa gitna ng malalawak na palayan at tahimik na pamumuhay, natutunan niyang pahalagahan ang mga kwento ng karaniwang tao, at dito niya unang naranasan ang tunay na diwa ng komunidad. Ang mga karanasang ito ang nag-ugat ng kanyang malasakit at pagmamahal sa bayan na kalaunan ay naging inspirasyon ng kanyang mga gawa. Nang lumipat sa Maynila, nag-aral siya sa Polytechnic University of the Philippines, kung saan ang aktivismo at sining ay naging magkahiwalay na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa lungsod, naharap siya sa mas malawak na mundo, mas mabilis, mas magulo, ngunit puno ng oportunidad para matuto at magpahayag ng sarili. Sa PUP, sumali siya sa mga artist collective, pinahusay ang kanyang kakayahan at natutong gamitin ang humor bilang paraan para magbigay komento sa lipunan. Dito niya natuklasan ang lakas ng pagtutulungan at ang halaga ng malikhaing pagpapahayag na naging sandata niya sa pagharap sa mga isyung panlipunan. Ang paglalakbay ni Tado ay hindi diretso sa kasikatan. Nagtrabaho siya ng kung ano-ano, tumugtog sa mga banda at nag-eksperimento sa performance. Sa bawat hakbang, natutunan niyang yakapin ang kabiguan at gawing inspirasyon ang bawat pagsubok. Ang mga karanasang ito ang nagpatibay sa kanya bilang isang tunay na alagad ng sining at buhay. Bawat paglihis sa plano ay nagdagdag ng lalim sa kanyang pagkatao. Ginawa siyang isang iconoclast na namumukot tangi sa mundo ng mga gawa-gawang celebrity. Sa gitna ng ordinaryo, pinili niyang maging kakaiba, hindi para lang sumikat, kundi para magbigay ng boses sa mga hindi naririnig. Binuo niya ang karakter ni Tado, isang pinalaking bersyon pero totoo ng kanyang sarili. Ang kanyang imahe, kulot na buhok, makapal na salamin at kakaibang pananamit ay naging simbolo ng tapang at katotohanan sa harap ng mapanuring lipunan. Ang kanyang pinagmulan, aktivismo at pagiging artista ang magbibigay kahulugan sa lahat ng sumunod. Sa bawat kilos at salita, dala niya ang kwento ng masa at dito nagsimula ang paglikha ng isang tunay na icon. Bago sumikat, nagtrabaho si Tado sa iba't ibang kakaibang trabaho. Naging staff siya sa mental hospital, waiter, scriptwriter sa telebisyon, at photojournalist. Sa kabila ng mga ito, hindi nawala ang kanyang pagmamasid at pagkamalihain. Nagtapos siya ng kursong psychology sa Polytechnic University of the Philippines at naging aktibong miyembro ng Scouts Royal Brotherhood SRB, Beta Tau Chapter. Bilang student organizer ng Sanlakas, naging masigasig siya sa mga isyung panlipunan. Sa POP, naimpluwensyahan siya ng mga kaibigang artist kaya napasok siya sa teatro, pagpipinta at fotografiya. Dito nabuo ang Panday Pira ng Pilipinong kultura, isang samahang pangkultura na kanyang itinatag kasama ang mga kapwa-estudyante. Kalaunan, nag-aral din siya ng paggawa ng pelikula sa Mowel Fund Institute. Si Tado ay co-founder din ng Dakila, isang grupo ng mga artistang layuning itaguyod ang makabagong kabayanihan, kasama sina Lourdes de Veira, Buwi Meneses ng parokya ni Edgar, at aktor na si Ronnie C. Lazaro. Bukod dito, sumubok din siya sa musika at minsang naging lead vocalist ng The Youth sa pahintulot ng orihinal na bokalista na si Dodong Cruz. Lumabas sila sa unang hirit ng GMA Network at inawit ang kantang Multong Bakla. Ang komedya ni Tado ay malayo sa nakasanayan, matalino, mapanukso at nakasentro sa mga kakaibang pangyayari sa buhay ng mga Pilipino.
Hindi siya natatakot magbiro tungkol sa mga seryosong issue at ginagamit niya ang kanyang talino upang gawing mas magaan ang mabibigat na usapin. Sa bawat palabas, ramdam mo ang tapang at pagiging totoo ng kanyang mga biro. Hindi lang basta patawa, kundi may lalim at mensahe. Siya ay isang pilosopo na nakasuot ng sombrero ng payaso. Sinusuri ang lipunan gamit ang humor na madaling intindihin at nakakapagpaisip. Sa likod ng kanyang mga biro, may matinding pagmamasid sa paligid at matalas na komentaryo sa mga nangyayari sa bansa. Ginagamit niya ang kanyang entablado bilang plataporma para magmulat at magpatawa ng sabay. Ang kanyang itsura, mahaba ang buhok, kakaibang salamin, mga damit mula sa thrift store, ay hindi costume, kundi isang pahayag ng pagiging totoo. Pinili niyang ipakita ang kanyang sarili ng walang pagpapanggap, at ito ang naging inspirasyon ng marami. Sa bawat suot niya, ipinapakita niya na hindi kailangang sumunod sa uso para maging totoo sa sarili. Ang pagiging madaling lapitan ni Tado ang nagpamahal sa kanya. Siya ay isa sa mga tao, hindi mas mataas sa kanila. Madalas siyang makitang nakikisalamuha sa mga ordinaryong tao, nakikipagkwentuhan at nakikinig sa kanilang mga kwento. Dahil dito, naging malapit siya sa puso ng masa. Tinalakay niya ang kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay at politika, laging binabalot ang kanyang komento sa nakakatuwang humor. Hindi siya natakot magsalita laban sa mga maling sistema at ginamit niya ang kanyang boses para magbigay liwanag sa mga isyung madalas tinatabunan ng lipunan. Ang kanyang pananalita, mga catchphrase at mga hindi inaasahang panayam ay naging bahagi ng lokal na kultura. Marami sa kanyang mga linya ay naging kasabihan na ng mga tao at madalas siyang maimbitahan sa mga programa upang magbigay ng opinyon sa mga issue ng bayan. Sinira ni Tado ang nakasanayan, gumawa ng bagong uri ng komedya para sa mga Pilipino. Sa kanyang estilo, nabigyan niya ng boses ang mga hindi naririnig at nabigyan ng kulay ang mga kwento ng karaniwang tao. Siya ay higit pa sa isang komedyante, siya ay isang tagapagkwento, aktivista at puwersa sa kultura. Sa bawat tawa at kwento, iniwan niya ang marka ng pagbabago at inspirasyon sa bawat Pilipino. Noong 2001, naging bahagi si Tado ng telebisyon sa pag-premiere ng kakaibang magazine show na Strange Brew sa dating NU107 operated UNTV Channel 37. Kasama niya si Angel Rivero bilang co-host at ang maroon na Volkswagen Beetle ni Tado ang nagdala sa kanila sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para sa isang adventure na may kakaibang cartoony look at matalim na nagpapatawa. Ginalugad ni Tado at Rivero ang mga kakaibang sulok ng Maynila, pinagsama ang kabaliwan, tunay na kaalaman at alternatibong sense of humor. Sa halos lahat ng episode, tuwing may ini-interview silang tao, binibitawan ni Tado ang kanyang tanyag na tanong, "Kuya ate, sa tagal mo nang ginagawa itong trabaho na ito, umibig ka na ba?" Ang raw na estilo ng palabas, ang chemistry ng hosts, at ang iconic na tanong ni Tado ay tumatak sa isang henerasyon na sawa na sa mga paulit-ulit na palabas sa TV. Naging kulto ang Strange Brew at si Tado hanggang sa kanselahin ang show makalipas ang isang taon at siya ay naging isang pop culture icon. Ang Strange Brew ay hindi lang libangan. Ito ay isang kilusan, nagtataguyod ng DIY creativity at alternatibong humor. Ang pagkatao ni Tado, curious, street smart, philosophical, ay ganap na nabuo dito at minahal siya ng mga outsider at palaisip. Ang legacy ng palabas ay nananatili, ang mga catchphrase at clips nito ay ibinabahagi pa rin hanggang ngayon. Muling nagkasama sina Tado at Rivero, kasama ang paminsang Strange Brew contributor na si Ramon Bautista sa Hit 99.5 FM's late night talk show na The Brew Rats, isang pun sa Tagalog slang ng lalaking ari. Kahit ilang beses nagbago ng format ang istasyon, nanatili ang show sa lineup, palaging nasa late night slot hanggang nailipat sa umaga noong 2009. Muling lumitaw ang The Brew Rats sa U92, radio affiliate ng MTV Philippines, at kalaunan ay naging internet radio show sa Dig Radio tuwing Huwebes ng gabi. Nang pumasok si Tado sa mainstream TV, ang kanyang hindi pangkaraniwang estilo ay sumalungat sa mga pamantayan ng industriya. Ang pinakasikat na insidente, isang live, on-air na hindi pagkakaunawaan kay Vice Ganda sa Showtime noong 2010, ay nagsimula dahil sa pahayag ni Tado tungkol sa LGBT na hindi sinang-ayunan ni Vice Ganda. Hindi nagustuhan ni Vice Ganda ang naging pahayag ni Tado, kaya't nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila sa harap ng kamera. Ang sandaling iyon ay naghati sa mga manood, ang ilan ay pumabor kay Vice Ganda.
Ang iba naman ay umunawa sa paninindigan ni Tado. Ang naging paninindigan ni Tado ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng mainstream gig, ngunit pinatibay nito ang kanyang reputasyon bilang isang artistang may sariling prinsipyo. Ang sagupaan ay nagpakita ng dalawang pilosopya, ang komedya bilang kasangkapan ng pagpapahayag at ang komedya na may hangganan ng respeto. Para kay Tado, may mga linya na hindi dapat tawiran kahit sa harap ng kamera. Noong Pebrero 2014, naglakbay si Tado papuntang Bontoc bilang bahagi ng kanyang proyektong 40 Mountains, isang advokasyang pangkalikasan na malapit sa kanyang puso. Layunin niyang akyatin ang 40 bundok bago siya mag-40, gamit ang kanyang plataporma para itaguyod ang kalikasan at aktivismo. Kasama ang mga kaibigan, idinokumento niya ang paglalakbay sa social media. Ang kanyang mga post ay puno ng excitement at pag-asa. Ang biyahe ng bus papuntang Bontoc ay karaniwan para sa marami, pero para kay Tado, ito ay isang misyon, sining, pakikipagsapalaran at advokasya na pinagsama. Ang kanyang huling litrato na nakangiti sa bus ay naging nakakapangilabot sa bandang huli. Hindi lang sa kalikasan naging aktibo si Tado. Noong 2010, tumakbo siya bilang independent candidate para sa konsehal ng unang distrito ng Marikina at nagtapos sa ika-11, ang unang 8 lang ang nanalo. Muli siyang tumakbo noong 2013 sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa, ngunit muling nagtapos sa ika-11 at hindi pinalad na manalo. Aktibo rin siya sa mga kilos protesta ng Sanlakas, kabilang ang kampanya laban sa pagtaas ng singgil sa kuryente at mga protesta laban sa charter change. Suportado niya ang piket ng mga manggagawa ng Philippine Airlines at sumama sa protesta laban sa pork barrel. Nakita rin siyang bumisita kay Sulu Sultan Jamalul Kiram III bilang suporta sa pag-angkin ng Sulu Sultanate sa Sabah, North Borneo. Ipinamuhay niya ang kanyang pilosopya hanggang sa huli. Ginagamit ang kasikatan para sa isang layunin, hindi lang para sa palakpakan. Walang sinuman ang makakapaghula sa trahedya na naghihintay. Bago ang trahedya noong Pebrero 7, 2014, si Tado ay kilala bilang isang multi-talented na personalidad. Isang komedyante, aktor, radio host at aktivista. Nagsimula siya sa entablado bilang co-founder ng grupong Comedy Manila at sumikat sa telebisyon sa programang Strange Brew, kung saan naging paborito siya ng masa dahil sa kanyang kakaibang humor at matalinong komentaryo. Hindi lang siya nagpakatawa, aktibo rin siya sa mga advokasya, lumahok sa mga protesta, at nagsulong ng mga isyung panlipunan, lalo na para sa karapatan ng mga manggagawa at mahihirap. Sa personal na buhay, siya ay isang mapagmahal na asawa at ama, at naging inspirasyon sa marami dahil sa kanyang tapang at malasakit. Sa paglipas ng mga taon, nag-ukit si Tado ng pangalan sa showbiz at lipunan, mula sa mga pelikula at TV shows hanggang sa mga community outreach at art projects. Ang kanyang mga tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kasikatan, kundi sa dami ng tao na inspire at natulungan niya. Ngunit noong Pebrero 7, 2004, nagbago ang lahat. Habang patungo sa Bontoc, Mountain Province para sa isang art and environmental project, ang bus na sinasakyan ni Tado at ng iba pang pasahero ay nahulog sa malalim na bangin sa Sitio Pagang, Barangay Talubin. Ayon sa ulat, nawala ng preno ang bus at tuluyang bumagsak sa bangin na nagresulta sa pagkasawi ng 15 katao, kabilang si Tado. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding lungkot at pagkabigla sa buong bansa. Agad na kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay sa social media at mga balita. Umapaw ang mga mensahe ng pakikiramay, pagdadalamhati at hindi makapaniwala. Mga larawan, alaala at kwento tungkol kay Tado ang nag-viral, pinapakita kung gaano siya kamahal ng masa. Sa showbiz industry, ramdam ang pagkawala ni Tado. Maraming artista, kaibigan at kasamahan sa industriya ang nagbigay pugay sa kanyang kontribusyon, hindi lang bilang entertainer, kundi bilang boses ng karaniwang tao. Ang kanyang pagiging totoo, mapagpatawa at mapagmalasakit ay nagdulot ng inspirasyon at pag-asa sa mga Pilipino mula sa iba't ibang antas ng buhay. Nagkaroon ng mga vigil sa iba't ibang bahagi ng bansa, umagos ang mga pagpupugay, at ipinagdiwang ang kanyang mga nagawa at kontribusyon. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, nagalay ng kandila, bulaklak at dasal bilang paggunita sa kanyang mahulay na buhay.
Para sa kanyang pamilya at malalapit na kaibigan, ang pagkawala ni Tado ay isang napakalaking dagok. Nagpahayag sila ng pasasalamat sa pagmamahal at suporta ng publiko at ibinahagi kung gaano kalalim ang iniwang alaala ni Tado sa kanilang buhay. Ang kanyang pagpanaw ay nagkaisa sa isang bansa na nagluksa mula sa malamig na kabundukan ng Bontoc hanggang sa masisiglang kalye ng Maynila. Sabay-sabay na nagbigay-pugay ang mga Pilipino. Ang pagbuhos ng pagmamahal at pakikiramay ay patunay sa malalim na epekto ng kanyang buhay at alaala. Isang paalala na si Tado ay mananatiling buhay sa puso ng sambayanan at ang kanyang mga nagawa ay hindi kailanman malilimutan. Pagkatapos ng pangyayari, umikot ang mga tanong, aksidente ba ito o kapabayaan? Ibinunyag ng investigasyon ang mechanical failure at mga paglabag sa regulasyon. Ang bus ay tumatakbo sa ilalim ng peking plaka. Ang trahedya ay naglantad ng mga problema sa kaligtasan ng pampublikong transportasyon, nagdulot ng galit at panawagan para sa reforma. May mga haka-haka rin na lumitaw sa publiko at sa social media. May ilan ang nagsabing maaaring karma raw ang nangyari kay Tado, kaugnay ng naging alitan niya sa isang sikat na celebrity, si Vice Ganda, matapos ang kanyang pahayag tungkol sa LGBT issues. Bagamat malakas ang usap-usapan, walang konkretong ebidensya na sumusuporta sa ganitong teorya. Nanatili itong bahagi ng mga spekulasyon at opinyon ng ilan. Para sa karamihan, ang aksidente ay isang maiiwasang sakuna, isang simbolo ng isang sirang sistema. Si Tado at ang iba pang biktima ay naging rallying points para sa pananagutan at pagbabago. Ang kanyang pagkamatay ay walang saysay, ngunit pinilit nito ang isang bansa na harapin ang mga hindi komportableng katotohanan. Ilang taon na ang lumipas, ang legacy ni Tado ay nananatili, hindi lang bilang isang komedyante, kundi bilang isang artista, aktivista at cultural icon. Nagbigay inspirasyon siya sa bagong henerasyon ng mga komedyante at creators na maging matapang, totoo at may kamalayan sa lipunan. Ang Strange Brew ay nananatiling mahalaga, ang humor at kaalaman nito ay kasing relevant pa rin. Ang aktivismo ni Tado, lalo na ang kanyang gawa para sa kalikasan, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Pinatunayan niya na ang tagumpay at integridad ay maaring magkasama. Pinatawan ni Tado ang isang bansa at pinag-isip sa pamamagitan ng pagiging totoo sa sarili. Ang kanyang paglalakbay ay nagtapos sa isang daan sa bundok, ngunit ang kanyang espiritu ay nabubuhay, laging curious, laging kakaiba.